Kontrobersyal ang sentensya sa kulungan. Nakakainis makita na may marahas na kriminal na agad nakakalaya matapos ilang taon sa kulungan. Pero sa kabilang banda, nakakainis din makita na ang isang maliit na paglabag ay tinatrato na parang ito na ang pinakamalalang kasalanan sa buong mundo. Pagkatapos, may mga sentensya na umaabot ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Bagamat imposibleng magtagal ang tao ng ganong katagal sa kulungan, ang layunin ay magbigay mensahe na hindi papayagan ang ganitong pag-uugali. Tara, samahan kami sa video na ito habang tinitingnan natin ang 5 sa pinakamahahabang sentensya sa kulungan sa kasaysayan. Chamoy Tipiaso. Marahil ang pinakasikat na halimbawa ng isang taong hinatulan ng libu-libong taon sa kulungan ay si Chamoy Tipiaso, isang babaeng Thai na dating empleyado ng Petroleum Authority of Thailand. Habang siya ay nasa edad 20 noong dekada 1960 si Tipiaso ay nagtatag ng tinatawag na cheat fund. Karaniwang ginagamit sa India ang iskema ng pag-iimpok na ito at malaking tulong sa pagpupundo ng pag-unlad sa bansa. Ang cheat fund ni Tipiaso ay tinawag na My Chamoy Fund at ito ay tinayo ng medyo kakaiba. Ginawa itong magmukhang katulad ng isang oil share na nag-aalok sa mga mamumuhunan ng mataas na balik sa kanilang pera at walang nakahalatang may mali, bahagi na rin dahil sa koneksyon niya sa Royal Air Force at Petroleum Authority of Thailand. Itinuring na lehitimo siya at ang kanyang pondo at sa kasagsagan, mahigit 16,000 katao ang sumali, kabilang ang mga miyembro ng maharlikang sambahayan at kilalang miyembro ng militar. Tumakbo ang scheme hanggang kalagitnaan ng 1,900 at 80s bago ito na-discovering scam kung saan ginamit ang pyramid scheme para lokohin ni Tipiaso ang mga mamumuhunan na humigit kumulang $200-300 milyong dolyar. Isinara ang My Chamoy Fund at inaresto si Tipiaso dahil sa kanyang partisipasyon sa scheme. Siya ay lihim na ikinulong ng Air Force at kalaunan ay nilitis. Noong Hulyo 27, 1989 si Tipiaso at 7 sa kanyang mga kasabwat ay nahatulan ng pandarayang pangkorporasyon at si Tipiaso ay sinentensyahan ng 141,178 taon sa kulungan. Siya pa rin ang may hawak ng Guinness World Record sa pinakamahabang sentensya sa kulungan. Bagamat mahaba ang sentensya, ayon sa batas ng Thailand, 20 taon lang ang pinakamataas na parusa sa pandaraya. Gayunpaman, mas maikli lang ang kanyang nabilanggo dahil pinalaya siya noong 1973 matapos lamang ang 8 taon sa kulungan. Mehmet at Fatih Aydin. Si Mehmet Aydin ay pinanganak sa Turkey noong 1971 at tulad ni Chamoy Tipiaso, siya ay naaresto ring kalaunan matapos lumika ng isang Ponzi scheme na pinatakbo nila ng kanyang kapatid na si Fatih sa loob ng ilang taon. Noong Agosto 2016 itinatag ni Mehmet sa Hilagang Cyprus ang mobile gaming app na Farmbank na inspirasyon ng Farmville at nag-angkin ng malaking balik para sa mga mamumuhunan. Magda-download at maglalaro ang mga mamumuhunan gamit ang totoong pera para bumili ng virtual na hayop, produkto at gamit sa pagsasaka. Ayon kay Mehmet, ang pera ay mapupunta sa totoong mga alagang hayop sa iba't ibang bukirin sa bansa at babayaran ang mga mamumuhunan para sa oras nilang paglalaro. Sa Turkey pa lang, mahigit 350,000 na mamumuhunan ang meron ng app at may karagdadang 150,000 pa mula sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi nagtagal at lumitaw na ang mga problema sa scheme nang noong 2017 nagsampa ng reklamo ang mga financial regulator matapos ang ilang akusasyon mula sa mga gumagamit na hindi tinupad ng kumpanya ang mga pangako nito. Sa loob lamang ng 1 taon, si Ahmet Aydin ay nakapanloko ng humigit kumulang 1.6 bilyong Turkish lira na katumbas ng halos 100 at 87 milyong dolyar mula sa tinatayang 132,000 na mamumuhunan. Noong Enero 2018, inanunsyo ng kumpanya na tumigil na sila sa pagtanggap ng bagong gumagamit.
Makalipas ang ilang linggo, sinabi ni Mehmet na hindi niya mababayaran sa oras ang pera ng mga mamumuhunan dahil matapos ang mga reklamo noong 2017 tumanggi na ang mga bangko na makipagtransaksyon sa kanya. Noong tagsibol 2018, lumabas ang mga balitang tumakas palabas ng bansa si Mehmet, 26 at naibenta niya ang share sa kumpanya noong Disyembre 2017. Noong Marso 14, inimbestigahan ng pamahalaan ng Turkey ang kumpanya dahil sa matinding panlilinlang at pagtatatag ng kriminal na organisasyon. Bilang bahagi ng investigasyon, 3 tao, kabilang ang asawa ni Mehmet, ang inaresto at naglabas pa ng mga karagdagang warrant para sa pag-aresto ng 19 pang iba. Nasamsam din ang mga ari-arian ng kumpanya, kabilang ang halos 1,000 baka mula sa dairy farm sa panahong ito. Matapos tumakas sa Turkey, pumunta si Mehmet sa Uruguay at iniulat na nagtatag siya roon ng kumpanyang konstruksyon. Ayon sa ulat ng BBC, ang 26 anyos ay sumubok nga ng iba't ibang uri ng mga racket bago ang farm bank, kabilang na ang pagtatangkang magsimula ng karera sa rap. Nagbenta rin siya online ng mga salamin na ayon sa kanya, nagpapakita ng mga tao ng hubad sa nagsusuot. Si Mehmet ay tuluyang nahuli noong 2021 nang siya ay sumuko sa embahada ng Turkey sa Sao Paulo, Brazil noong Hulyo ng taong iyon. Iginiit niyang hindi siya nangako ng kita kanino man at itinatag lang ang bahagi ng kumpanya para sa mga mamumuhunan ng sumikat ang laro. Dagdag niya, ang mga kasali sa laro ay walang bahagi sa mga tunay na sakahan at libu-libong miyembro ang tumatanggap ng cash na premyo mula sa laro. Sinabi niyang hindi niya nilayon na gamitin ang laro para sa panloloko at lagi siyang may mabuting hangarin. Sa huling pagdinig, iniulat na sinabi ni Mehmet, "Wala akong maling pahayag, nais kong maabsuwelto." Gayunpaman, hindi siya naabsuwelto. Noong Pebrero 2025 siya ay hinatulan ng pagkakakulong ng 45,376 na taon dahil sa panlilinlang sa mga mamumuhunan ng milyon-milyong dolyar. Ang kanyang kapatid na si Fatih ay nahatulan dahil sa pagnanakaw gamit ang mga sistemang electronic data processing, mga bangko o institusyong nagpapautang, pagtatatag ng isang organisasyon para sa layunin ng paggawa ng krimen at paglalaban ng mga ari-ariang nakuha mula sa isang krimen. 7 pang iba ang binigyan ng parehong sentensya sa parehong mga kaso. Gayunpaman, 6 sa kanila ay hindi pa nahuhuli. 11 pang akusado ang hinatulan ng iba't ibang parusa sa magkakaparehong kaso. Ang mga pagbobomba sa tren sa Madrid noong 2004. Sa Madrid, Espanya, nagsimula noong Marso 11, 2004 ang serye na magkakaugnay at halos sabay-sabay na pag-atake. Tinarget ng mga pambobomba ang tren ng mga nagko-commute at nagsimula ito 7:37 ng umaga. Sa kabuuan, 10 bomba ang sumabog sa 4 na tren na pumatay sa 191 katao at nasugatan ang mahigit 1,800 pa. Ang nakakasindak na pag-atake na naganap 3 araw bago ang pangkalahatang halalan ng bansa ay tinawag ng mga balita bilang 9/11 ng Espanya. 3 araw pagkatapos ng insidente, inako ng tagapagsalita ng Al-Qaeda ang pag-atake kahit walang ebidensyang nag-uugnay sa grupo. Pagkatapos ng insidente, agad na inakusahan ng pamahalaan ng Espanya at media ang ETA. Ang ETA ay isang armadong Basque nationalist at makakaliwang separatistang grupo na kumilos mula 1959 hanggang 2018 kung saan isang pahayagan, ang ABC, ang nagsabing ang pag-atake ay pinakamadugong ginawa ng ETA. Itinanggi ng ETA ang anumang kaugnayan o pagkakasangkot. Matapos ang pag-atake, 3 bomba pa ang natagpuan. Ang isa hindi sumabog habang 2 ay aksidenteng sumabog nang i-deactivate ng mga espesyalista. Lahat ng mga pampasabog ay pinaniniwala ang dinala sa loob ng mga backpack at nagsimulang imbestigahan ng mga awtoridad ang ilang tao na nakita umanong naka-ski mask na sumasakay at bumababa ng tren ng ilang beses sa madaling araw. Maya-maya, may natagpo ang sasakyan na nakaparada sa labas ng parehong istasyon kung saan nakita ang mga lalaking naka-ski mask. May lamang mga detonator, ilang mobile phone at mga audio tape ng mga talata mula sa Quran ng sasakyan. Kapansin-pansin, ang 13 bumbang natagpuan na hindi sumabog ay gumamit ng mobile phone bilang timer at SIM card para paganahin ang alarm at pasabugin ito. Noong Marso 13 unang nagsagawa ng pag-aresto ang mga investigador sa kaso matapos matunton ang mga SIM card. 3 individual na Moroccan at 2 individual na Pakistani ang inaresto, bagamat isa lamang sa kanila, si Zamal Zugum, ang tuluyang kinasuhan.
Noong 2007, 21 sa 28 akusado ang nahatulan sa kahit isang kaso dahil sa partisipasyon nila sa pambobomba sa Madrid na tinuturing pinaka-Islamikong pag-atake sa Europa. Marami ang naniniwalang nakataka sa hustisya ang mga pinuno ng grupo nang kitilin nila ang buhay nila sa isang pagsabog sa safe house 3 linggo matapos ang pag-atake. Si Jamal Zugum na nagtanim ng kahit isang bomba at isa pang Moroccan na si Othman El Ganoy na tumulong magatid ng dinamita ay parehong hinatulan ng mahigit 42,700 taon sa bilangguan para sa 171 bilang ng pagpatay at 1,856 bilang ng tangkang pagpatay. Isang Espanyol na nagngangalang Emilio Suarez Tracores na nagsuplay ng dinamita ay hinatulan ng mahigit 34,000 taon bagamat inaasahang palalayain siya sa loob ng 40 taon. Kapansin-pansin, ang pinakamataas na sentensya na maaring paglingkuran sa Espanya ay 40 taon. Napawalang sala si Riby Osman kahit inakusahan siyang mahalagang bahagi ng plano. Kaunti lang ang ebidensya at iginiit ng kanyang abogado na maling na-translate ang wiretap recording na ipinakita sa korte kung saan sinabi niyang siya ang utak ng plano. Nakakulong na siya noon sa Italia dahil sa ibang kasalanan. 18 pa ang napatunayang nagkasala na mga kasong tulad ng pagiging miyembro ng isang grupong terorista at pagpuslit ng mga pampasabog. Charles Scott Robinson. Ang pinakamahabang sentensya na naipataw hindi lang sa Oklahoma kundi sa buong US ay kay Charles Scott Robinson. Kakaunti ang dokumentadong impormasyon kay Robinson online, ngunit ipinanganak siya noong Abril 18, 1964. Kahit parang habitual na kriminal siya, karamihan sa mga kaso niya bago 1974 ay hindi marahas, tulad ng pagnanakaw, tangkang pagnanakaw, pagmamay-ari ng ninakaw na sasakyan at pagtatago ng ninakaw na ari-arian. Gayunpaman, nagbago ng husto ang buhay ni Robinson noong unang bahagi ng dekada 90 nang siya ay nang molestya ng isang 3 taong gulang na batang babae. Noong Disyembre 14, 1974, nahatulan siya ng panggagahasa gamit ang instrumento, 2 bilang ng sapilitang oral sodomya at 3 bilang ng malaswa o mahalay na gawain sa isang batang wala pang 16 na taong gulang. Pagkatapos nito, 5,000 taon bawat kasalanan ang ipinataw sa kanya, magkakasunod na pagsisilbi ng mga sentensya, kaya umabot sa 30,000 taon ang kabuuang pagkakakulong. Iminungkahi ng hurado ang 5,000 taon na sentensya kada kasalanan dahil hindi pwede ang habambuhay na kulong na walang parol. Ngunit binanggit nilang napakasama ng mga krimen ni Robinson, kaya gusto nilang tuluyan siyang alisin sa lipunan at manatili sa likod ng mga rehas habambuhay. Sabi ng tagapamuno ng hurado na si Laura Bixler, nabasa na naming lahat sa dyaryo ang tungkol sa maagang pagpapalaya. Madalas na naming makita ang ganitong pangyayari. Dagdag pa niya, may pararating namin sa nagkasala na hindi namin ito palalampasin. Ayaw namin bigyan siya ng tsansang makalabas muli. Nag-usap ang hurado ng 35 minuto bago napatunayan ang pagkakasala ni Robinson, 30 taong gulang. Sumang-ayon si District Judge Dan Owen sa hurado at sinabi kay Robinson sa korte na naniniwala siyang titiyakin ito na gugugulin niya ang natitirang buhay sa Department of Corrections. Sinabi rin na kahit pa maparol si Robinson sa bawat kaso kada 13 taon, aabutin pa rin siya ng 78 taon sa likod ng mga rehas. Ayon sa hatol, hindi siya makakalaya sa parol hanggang mag-108 taong gulang siya. Darren Anderson at Ellen Wynn McLaurin. Kapansin-pansin, hindi lang si Robinson ang Amerikanong binigyan ng mahabang sentensya ng kulungan sa Oklahoma. Noong 1973 sa Tulsa, napatunayang nag-asala sina Darren Anderson at Alan Wayne McLaurin sa iba't ibang paglabag matapos ang serye ng krimen na kinabibilangan ng pagnanakaw, pagdukot at panggagahasa sa isang babae sa Tulsa County. Sabay na tumanggap ang dalawa ng pinagsamang sentensyang 6,470, 5 taon na nung panahong yon ay pinakamabigat na parusa na naitala sa Tulsa County para sa kasong hindi kinasasangkutan ng pagpatay. Binaliktad ng Court of Criminal Appeals ang sentensya matapos ideklara na inutusan ng hukom ang hurado na isipin ng akusado ay hindi nagkasala sa halip na inosente. Ayon sa Oklahoman, ang biktima ng sexual na pag-atake ay bagong kasal noong insidente at iniulat na ginahasa at sinodomya matapos itulak palabas ng highway na US 75 ang kanyang sasakyan. Pagkatapos, inilipat siya mula sa highway papunta sa isang silid sa motel at kalaunan sa kanilang bahay kung saan nagawa niyang tumawag ng mga otoridad.
Sabi ni Bill Lafortune, District Attorney, mandaragit ang dalawa at may ebidensyang nagpapakita ng 13 akto ng sexual na pang-aabuso sa loob ng insidente. Bago ang pananakit at pagnanakaw noong 1973, si Anderson ay may 3 ng naunang pagkakahatol, 2 para sa panlaloob noong 1900 at 86 at 1 para sa pagnanakaw noong 1989. Si McLaurin ay minsan ang nahatulan noong 1900 at 88 dahil sa panloloob. May ulat na may pangatlong sangkot sa pananakit ngunit hindi siya kinasuhan. Hindi malinaw kung bakit. Sa unang paglilitis, si Anderson ay hinatulan ng 2,200 taon sa kulungan. Gayunpaman, napatunayang nagkasala muli siya sa kanyang muling paglilitis at hinatulan siya ng hurado ng 11,250 taon sa kulungan. Hinati sa mga bahagi ang kanyang hatol. 2,000 taon bawat kaso ng panggagahasa, 2 kaso. 2,000 taon bawat kaso ng sapilitang sodomya, 2 kaso. 1,750 taon sa pananakit gamit ang mapanganib na sandata at 500 taon bawat isa sa pagnanakaw sa bahay, pagnanakaw at pagnanakaw ng ari-arian. Ang kanyang sentensya ang may hawak ng record para sa pinakamahabang hatol sa bilangguan na ibinigay bilang resulta ng isang apela. Si McLaurin samantala ay hinatulan ng 21,250 taon matapos ang muling paglilitis. Ito ay hinati sa mga sumusunod. 2,000 taon sa bawat isa sa 4 na bilang ng panggagahasa, 2,000 taon sa bawat isa sa 4 na bilang ng sapilitang sodomya, 1,750 taon para sa kidnapping, 1,500 taon para sa pananakit gamit ang mapanganib na sandata at 500 taon sa 2 bilang ng pagnanakaw at tigi-1 bilang ng simpleng pagnanakaw at panloloob. Kapansin-pansin, umapela si McLaurin sa kanyang sentensya at ito ay nabawasan ng 500 taon.